Tinanggal na sa pwesto ang hepe ng Calabarzon Police na si Chief Superintendent James Melad. Kasunod niya ng inkwentro sa Quezon at pagkakapatay sa umunay malapit na kaibigan ni Vic Siman sa hiwalay na operasyon sa Batangas. Naibigay na rin sa NBI ang resulta ng fact-finding investigation ng PNP sa barilan sa Atimonan. Saksi si Ian Cruz. Ang barilan sa Atimonan, Quezon na nag-iwan ng 13 patay, kabilang ilang pulis at sundalo. At nitong Lunes, ang operasyon sa San Juan, Batangas na nawi sa pagkakapatay ng isa umanong miyembro ng private armed group. Ang mga insidenteng ito na kapwa kinasangkutan ng Calabarzon Police ayon kay Interior Secretary Marojas ang dahilan kung bakit tinanggal sa pwesto ang Regional Police Director nilang si Chief Superintendent James Melad at 4 na iba pa. Nawala ng kumpiyansa ang Pangulo sa pamumuno ni General Melad. Bunga ito ng mga insidente. Itong sa Quezon was in his command. Itong ngayon sa Batangas was also in his command. Several other incidents prior to that. Fernando Morales, siya ba'y tauhan talaga ni Vic Siman na alam niya ba natin? Hindi pa natin alam yan. It is part of the investigation that we are conducting. So ngayon, sir, nabunutan na ba kayo ng tinik na naibigay nyo na sa NBI itong fact-finding report? No, it's not. Dahil ang nangyayari ngayon is nangyayari yung krimen. So, bakit nangyayari yung krimen? And this should have been happening. Police pa yung mga ibang na-info. Ang resulta ng investigasyon ng PNP Fact-Finding Committee sa barilan sa Atimonan. Personal lang tinanggap ni NBI Director Nonatos Rojas mula kay DLG Secretary Marojas. 8 pahina lang daw ang aktual na report na pinakapalang ng mga annex. Kabilang sa mga ite-turnover sa NBI ang lahat ng iba pang ebidensyang hawak ng PNP gaya ng 2 SUV na tagtad ng tama ng bala. Gayun din ang mismong mga balat basyo na nakuha sa crime scene. Wala pa raw konklusyon ang fact-finding committee ng PNP dahil NBI na ang magtatapos ng investigasyon. Sa ngayon ayon sa NBI, premature pa rin daw na sabihing overkill ang operasyon sa Atimonan. Fact-finding committee report ay napakahalaga sa amin din investigasyon at umaasa kami na kasama dito sa turnover ng committee report at ay ang pag-turnover din ng lahat ng mga ebidensya katulad ng mga baril, ng mga slugs, ng mga vehicles at mga ibang ebidensya na nakalap din para din naman mapag-aralan at makita ng NBI at maikumpara sa investigasyon ng aming mga field officers. Paglilinaw naman ni Secretary Rojas, hindi pa kasama sa fact-finding report ng pulisya ang pahayag ni Police Senior Superintendent Hansel Marantan ang kaisa-isang operatibang sugatan sa checkpoint team sa Atimonan. Hindi siya pumayag na sumagot sa mga katanungan, hindi siya nagpa-inspect yung kanyang mga wounds, at pati yung mga slugs, yung mga bala na na-recover sa katawan niya ay hindi rin pinarelease. Nauna na iginit ng Marantan na pumayag siyang mausisa ng CIDG at nagpakita pa nga ng litrato ng bisitahin sa ospital ng mga tauhan nito. Nanindigan din siyang ang grupo ni Sima ang unang nagpaputok dahilan upang siya'y masugatan. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Marantan na nasa kanya pa rin daw ang bala na nakuha sa kanyang kanang tuhod mula sa pamamaril ng grupo ni Siman. Tanong niya, hindi ba raw mas importante ito kesa sa mga espekulasyon? NBI nga wishes to really take the statement of Colonel Marantan para magkaroon ng linaw insofar as his version is concerned. It would be very important and necessary for us to take the statement of this person. Bukod kay Marantan, iimbitahan din ng NBI ay Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na napaulat na may kinalaman daw sa Atimonan Operation. Balak naman magsagawa ng hiwalay na investigasyon dito ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa susunod na linggo. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.